Kasi yung pag-abroad po is hindi po talaga biro. May nagsasabing hindi daw po worth it dito sa Japan. Konnichiwa minasan, Ken here. At meron tayong kasama dito, dalawang trainee ngayon dito sa Japan. Si Marlon, Mark. mga ilang buwan na kayo dito sa Japan? 6 months. Oh, opo. Sa 6 months po. Naisipan ko pong mag-abroad kasi para po makatulong din sa family ko. Japan lang po talaga yung may nagsabi po sa akin. Dalawa lang po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Nasa plano ko na rin po yun bago ako mag-abroad. Para din po sa family ko. Kasi po, nakita ko po yung parang hindi ko po makukuha yung gusto kong pangarap no sa Pilipinas eh. Sa case ko naman po is, ako po is lumaki na nakikita yung struggles ng parents ko po sa pagpapalaki sa aming 7 magkakapatid. So, parang naging motivation ko rin yun na someday gusto kong ma-reach yung gantong point. Kaya po, dumating ako sa point na gusto kong mag-abroad, nag-decide ako mag-abroad. Actually, yung Japan po is, ko lang po siya, second choice. So, ang first choice ko po is Korean. Sa Korean po. Tapos, nag-aral na po ako ng Korean language. And, through process po, is na-realize ko na matagal po yung process para makapunta sa Korea. So, nag-take po ako ng risk na what if itry ko yung pagja-Japan. Japan naman. Japan po. Gawa nung high school po kami is nagkaroon kami ng curriculum na Japanese learning language. So, tinake risk ko po siya and ayun po, sa awa naman po ng Diyos, nandito na ako ngayon sa Japan. So, yun lang po. Ako po is pang-apat. Hindi po ako yung panganay pero parang ako lang po yung naging breadwinner sa amin po. Yung dalawa ko pong mataas sa akin is mayroon na po silang pamilya. Then yung isa ko naman pong ate is hanggang ngayon po is wala pa siyang permanent na trabaho. Sinasalo ko po para sa family ko po. Quezon province po. Opo, Quezon. Sa akin po, inabot po ng 9 months po. Actually, 11. Reserve pa po yun. Actually, di po natatanggap. Maraming competition, Wala. Wala po akong idea nun kung saan po ako makuha. Basta kung ano nila, basta makalabas ang Pinas, okay na. Nagkaroon po ako ng idea na mag-take ng risk sa workabroad.com, which is website po for OFW. So, nakita ko po doon yung agency which is Chartreuse Prime na po sila, hiring po sila ng mga willing mag-Japan. So, nag-apply po ako doon through online and pinag-report po ako sa agency tapos ayun po, na-select po ako ng agency. Then, nung by month of March po, nagtawag po rin sa akin yung agency na may interview daw po sa sa industrial packaging, which is tinake ko po yun. Gawa ng, syempre po, as inspiring din po na as trainer rin dito sa Japan, iti-take po natin talaga yung mga ganong bagay. Isang interview lang po ako na select na po. Then, by June po, pinagsimulan na po nila ako mag-aral. Tapos, yun, by December, nakalipad na rin po papunta dito. 6 months. Mabilis lang din pala talaga, yung mga Kenshusei or training ngayon, 6 months lang. Kasi ng panahon namin, madalas 1 taon mahigit. May mga kilala ko, 3 years, 2 years, inaabot, nakailang selection, ganyan. Ako, inabot ako ng 1 year bago makalis kasi sa mga selection nga, matagal din yung process, ganyan. Pero ang bilis lang, So, yung marami po akong actually mga expectation, mga magagandang expectations na binivisualize ko pa lang nung nag-apply pa lang ako dito sa Japan. Which is, nung pagdating ko naman po dito is, ang pinakauna talagang umano sa akin is culture shock. Sa Pilipinas po kasi is meron tayong mga habits na hindi natin pwedeng gawin dito sa Japan, which is nun mababiolate natin yung culture and nila. So, yun po yung naging sa akin. Tapos, ang isang expectation ko naman po na hindi na wala o na-experience ko pa rin dito sa Japan is yung kagandahan ng paligid, kung gaano ka polite yung mga tao, ka respectful yung mga tao. So, yun po yung mga expectations ko po
na naranasan ko pa rin naman ngayon pagdating ko sa Japan. Yun lang po. Ang expectation ko po dito sa Japan sabi nga po nila, isa daw po sa pinakamagandang country is Japan. At yung rules po nila dito, maayos po talaga. Kasi po first time ko po mag-work sa company. Masaya nung una po na naninibago po kasi hindi ko pa po gamay yung trabaho ganun. Nung unang first day ko po, doon nga ako sumakit yung katawan ko ganun. Pero nung nag 2 months, 3 months na po, okay naman na po. Nasanay na. So wala masyadong challenges, masaya ka naman ngayon. Opo. Gusto ko mangyari bago po matapos yung kontrata ko makapagpatayo po ako ng sariling bahay ganun. Tapos makabili nung sariling bukid po kasi po kami. Nueva Ecija. Palayan po. Tapos magtatayo na din po siguro ako ng ibang business ganun. So yung first struggle ko po talaga pagdating ko dito sa Japan is yung language barrier po. So as Filipino po kasi is napakahirap po mag-aral ng mga ibang language, lalo na yung hindi naman natin naging second language. Yun po yung naging struggles talaga para sa akin na trainee dito sa Japan. Lalo kapag may mga bagay po tayong gustong sabihin, gustong i-express na hindi natin na-express talaga ng kung ano yung gusto nating ipaintindi sa mga Japanese. So na-overcome ko naman po yun by nag-aaral po ako ng paunti-unti everyday po, kahit sabihin nating 5 kotobas o 5 words lang po everyday is malaking tulong po. So yun po yung naging kumbaga stepping stone ko po para ma-overcome yung struggles na yun. And yung plan ko naman po is bago matapos yung training ko is yung po makapagpatayo ng bahay, establish ng maliit na business lang po. Kasi alam ko po na yung 3 years po is hindi po enough para maihahon o matupad ko yung pangarap ko para sa family ko. Kaya kung may chance po na ma-SSW is ititake ko pa rin po yun ng Kasi po yung Japan po is para sa akin napakagandang country po talaga nito. Tahimik and safe po talaga. Kaya po yung kung may chance man po na ganun, may extend po tayo is ititake ko po yun. So yun lang po. Maraming salamat sa pag-share niyo ng experience. At kung may tanong kayo, comment niyo lang, share niyo tong video na to. At para sa mga gustong mag-trainee dito sa Japan, ano masasabi niyo pala? Sa mga nag-inspiring naman po dito sa Japan is wag po tayo mawala ng pag-asa kasi po yung struggles po ninyo na kung sa ngayon na experience nyo is maaaluan din po yan kapag nandito na kayo sa Japan. As for me po kasi is ang pinaka-struggle ko nung nasa Pilipinas pa ako is financial po. So, financial support. So, yun po yung pinaka-struggles, which is ngayon po is nakakapag-provide na ako ng mga bagay para sa family ko, ganun po. So, yun lang po is tapos tatag po ng loob. Kasi yung pag-abroad po is hindi po talaga biro. So, yun lang po yung Sa mga gusto mong mag-trainee dito sa Japan, kasi po iba po may nagsasabing hindi daw po worth it dito sa Japan. Ano ba? Worth it ba o hindi? Worth it po. Yun na. Okay, maraming salamat. So, yun lang naman. Sige, bye-bye!